Bakit ba lagi ka nalang inis sa kapatid mo? Wala naman siyang masamang ginagawa sa'yo. Inis ako! Dahil maaga siya nag-asawa. Kaya yan, maagang nabiyuda. Kasalanan niya kung bakit siya naghihirap ngayon. Dapat lang na bumangon siya sa sarili niyang pagsisikap at huwag siyang magpabigat sa iba. Handog ng DZRH ang dula and Sue sa kanyang panahon. Sa pagdating ng mga pagsubok at mga problema sa buhay, ang pangunahing inaasahan ng tao upang maging sandigan ay ang kanyang pamilya. Ng hirap, ito'y hindi rin maaaring asahan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Sally sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, mabutit dumating ka na, anak. Tamang-tama. Nakaluto ng kapatid mo. Mabuti naman po. Dahil talagang pagod at gutom na ako. Nakapaglinis din siya nitong buong bahay at naglaba ng mga damit natin. Dapat naman po talagang gawin niya yun. Dahil yun lang naman yung pwede niyang itulong sa akin sa hirap na dinaranas ko ngayon. Anak naman. Oh, totoo naman ho yun, tay. Mula nang dumating sila dito ng pamangkin ko, kinapos na tayo. Alam naman niyang hindi malaki yung kita ko sa trabaho. Biglang pumanaw ang bayaw mo. Alam mo naman yan. At kailangan ng tulong ng kapatid mo. Ay, magpapalit na ho ako ng damit. Gusto ko na akong kumain. Ate Marifi, dinala ko na dito sa kwarto mo ang almusal mo. Bakit dinala mo pa dito yan? Sabi kasi ni Itay, masama ang pakiramdam mo. Kaya naisip kong dalhan ka na lang ng pagkain dito sa kwarto mo. Di mo kailangan gawin yan. May mga paa ko. Kaya ko magpunta sa kusina para kumain. Ate, galit ka ba sa akin? Kasi napansin ko, mula nang dumating kami dito ng anak ko, bihira mo akong kausapin. Kasi naman, Sally, alam mong maliit lang yung kinikita ko sa pabrika. At hirap ako sa pagpapagamot kay Itay dahil nga sakitin siya. Tapos, dumagdag pa kayo ng pamangkin ko sa obligasyon? Ate, sorry, hindi ko naman gustong maaga mabiyuda. Oo nga. Pero kung hindi ka maaga nag-asawa, baka hindi ka biyuda ngayon. Baka dalaga ka pa. At nakakatulong ko kay Itay. Ate Marifi. Tapos ngayon sinasabi ko yung totoo, iyak-iyak ka dyan. Sige na. Iwan mo na ako. Ako na maglalabas ng kinainan ko. Pagkatapos kong kumain. Masipag po siya, Aling Cynthia, Mang Peter. Papagkakatiwalaan. Manda po kayo. Naniniwala naman kami sa iyo, Jean. Matagal ka na namin kapitbahay. At wala kang masamang record dito sa lugar natin. Hindi ko naman po kasi ugali yung gumawa ng masama. Sabi mo, byuda na yung gustong pumasok na kasambahay at may anak ka mo? Opo, 2 years old na po. Pero hindi po problema yon. Mabait yung bata. Hindi rin iyakin. At saka kapag maraming gagawin si Sally, pwede niyang iwan sa akin ang kanyang anak. Malapit din po kasi sa akin ang batang yun eh. Kailan mo naman siya isasama dito? Sigurado ka ba na kaya mong maging kasambahay, Sally, anak? Kaya ko po yan, Itay. Sanay naman po ako sa mga gawaing bahay eh. Ang mahalaga, hindi na po kami magiging pabigat pa kay Ate Marifi. Pasensya ka na, anak, sa kapatid mo, ha? Huwag ka sanang magalit sa kanya. Hindi naman po ako nagtatampo.
Dapat lang naman po talaga magtrabaho ako para sa amin ang anak ko. Dadalaw ka pa rin dito lagi, ha? At lagi kitang idadalangin sa Panginoong Diyos upang ingatan at tulungan kanyan lagi. Heto na po ang merienda ninyo, Ate Cynthia, Kuya Peter. Salamat. Thank you, Sally. O, sige na. Balikan mo na ang anak mo. Tatawagin ka na lang namin kung may kailangan kami, ha? Opo. Alam mo, mahal, natutuwa ako dyan kay Sally. Totoo lahat ang sinabi ni Jean tungkol sa kanya. Oo nga. Mabait, masipag, at mapagkakatiwalaan siya. At mabait ang anak niya. Kaya nga pati ang bunso natin, nawiwili rin sa anak ni Sally. Ay, mahal, may sinabi nga pala sa akin si Sally. Ano yun? Gusto raw niyang mag-aral ng cosmetology. Oo, maganda yun, ha? Para may iba siyang alam na trabaho. Kaya lang, okay lang ba yun sa'yo? Ay, oo naman, okay lang. Sandali lang naman yun. At saka, tutulungan din siya ni Jean pag kailangan ng bantay sa anak ni Sally. Itay, malungkot na naman kayo. Naalala ko lang ang kapatid mo. Matagal na natin siyang hindi nakikita. Hindi na tayo nakakabalita sa kanya. O di ba sabi niyo, nung huling punta niya rito, nabanggit niya mag-aaral siya ng cosmetology. Baka yun yung dahilan, kaya abala siya. Nag-aalala lang naman ako. Baka ka kung may sakit siya. Huwag nga kayong mag-isip ng ganyan. Ni Sally sarili niya, malaki na yun. May anak na nga eh. At isa pa, kailangan niya maging matatag kung gusto niyang mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak niya. Bakit ba lagi kang inis sa kapatid mo? Wala naman siyang masamang ginagawa sa'yo. Iniso ako kasi maaga siya nag-asawa. Kaya ayan, maaga siyang nabiyuda. Kasalanan niya kung bakit siya naghihirap ngayon sa sikap. At huwag siyang magpabigat sa iba. Cynthia, nabanggit mo na ba kay Sally ang tungkol sa nalalapit nating pag-alis? Hindi pa, mahal. Naaawa kasi ako sa kanya eh. Jack, malulungkot siya. Dahil mawawalan siya ng trabaho. Kasi nga, sa ibang bansa na tayo titira. Tama ka. Kung mamamasukan naman siya sa iba, baka makatagpo siya ng malupit na amo. Pati anak niya pag malupitan. Ay, paano kaya natin siya matutulungan? Alam ko na. Alam ko na kung paano tayo makakatulong sa mag-ina. Ano po? Para sa akin ang parlor na ito? Dito, sa bakuran po ninyo? Oo, sabi ko na po sa inyo, Aling Cynthia. Pero magugulat si Sally. Oo, Sally. Ito ang palalaguin mo. Ninyo ni Jean. Yes, salamat po, Aling Cynthia. Sinama niyo ako sa magandang kapalaran nitong kaibigan ko. Dahil mabait ka rin. Pero naguguluhan po ako, Ate Cynthia. Paano na po ang trabaho ko dito sa inyo? Aalis na kami ng Kuya Peter mo. Ha? Sa ibang bansa na kami maninirahan. Oh, Dahil napalapit na kayo mag-ina sa amin, kaya naisip namin na tulungan kang mabigyan ng magandang kinabukasan ng iyong anak. At yun ay sa pamamagitan ng business na ito. At mababantayan mo pa rin ang bahay namin. Naku, salamat po, Ate Cynthia. Napakabuti po ninyo. Pangako, hindi ko sasayangin ang inyong pagtulong. At hangad naman namin ang iyong tagumpay. girl. Malaking kinita ng dalawang parlor mo ngayon. Eto ang ingresyo ng dalawang bading na nagmamanage doon. Salamat, Jean. Malaki nga Pag ganito lagi, makakapagbukas na tayo ng pang-apat na parlor. Ang galing! Ito na talaga ang best friend ko. Tayong dalawa. Remember,
ikaw ang assistant ko. Ay, girl. Wait. May naalala ako. Ano yun? Nakasalubong ko kanina sa daan yung kapitbahay nyo. At may sinabi siya sa akin tungkol sa ating Matagal ko na nga pala silang hindi napupuntahan. Kumusta na kaya sila? medyo hindi maganda. Ha? Dahil may sakit daw ang ate mo. At ang tatay nyo, nagtitinda raw ng balot at penoy para mabuhay. Kumusta ka na? Ate Marifi? Ate? Pasensya na. Matagal na panahon akong hindi nakapunta sa inyo. Nung makatapos kasi ako ng cosmetology, naging busy na ako. Ate? Anong ibig mong sabihin? Pinilit ko talagang maging masungit sa'yo. Para magsikap ka. Dahil ayokong lumubog tayong lahat sa hirap. May anak ka na dapat mong bigyan ng magandang kinabukasan. Kung ganon, hindi totoong galit ka sa akin. Oo, hindi totoo yun. Gawa-gawa ko lang yun. Sorry, ha? Nasaktan ko ang loob mo. Oo, ate. Salamat. Dahil sa naginawa mo, umasenso ang buhay namin ng pamangkin mo. Kaya ngayon, kukunin ko na kayo ni Itay upang magkasama-sama na tayong muli. Minsan, nakatutulong ang sakit na nararanasan upang maging masigasig sa pag-abot sa magandang kinabukasan. At ito'y kanya namang ibibigay doon sa mga matiyaga sa kanyang panahon. Inay naman, hindi niyo dapat gawin yun. Oo nga, parang kinonsinti niyo na yung pagbibigay niyo ng kahihiyan sa atin. Dapat sa kanya, wag tulungan. Handog ng DZRH ang dulang and soon tempo. In His time. sa kanyang panahon. Lahat ng magulang ay sinisikap na bigyan ng mataas na edukasyon ng mga anak. Ngunit may pagkakataon na hindi lahat ay natatamo ito. Ganoon pa man, hindi pa rin dapat na manghihina ang magulang. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Mario sa ating durang sa kanyang panahon. So ayan, may lisensya ka na sa pagmamaneho. Bakit po malungkot kayo, Tay? Hindi lang ang tatay mo ang nalulungkot, anak. At alam mo ang dahilan kung bakit, Mario. Pasensya na po, Tay. Nay, hindi ko naman po gustong pasamain ang loob niyo eh. Pero hindi ko po talaga Tama na usapang ito. Nasakit ulo ko. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Sabi ng anak natin, kinuha niya ang pinahuhulugang tricycle ni Mang Narding. Kaya naman daw niya yun dahil malakas ang kita niya sa pamamasada. At saka may kaunti na rin siyang ipon. May dala nga pala siyang pasalubong.
ang paborito nating pansit at manok. Ikaw na lang ang sumalo sa kanya sa pagkain. Ay, Pipito, sana hayaan na lang natin ang ating anak sa gusto niya. Ang maging tricycle driver. Tonya, kapwa tayo nakatapos sa kolehiyo. At may magandang trabaho. Maging sina Victor at Esper. Nakatapos din. Tanging si Mario lamang ang high school lang ang tinapos. Yun na nga. Kaya yun lang ang natapos niya dahil mahina ang ulo niya. Hirap siya sa akademya. Hindi naman maaaring pabayaan na lang natin siya. Dahil lang hindi siya naging titulado tulad nating lahat. Kaya gusto mo hayaan na lang natin siyang maging driver. Ganon. Oo. Malinis namang trabaho yun ah. At saka anong malay natin? Kung doon talaga siya magkakaroon ng magandang kinabukasan. Pipito, bilang magulang ni Mario, dapat natin siyang tulungang abutin ang kanyang pangarap. At kung simple lang yun, bakit hindi na lang natin siya tulungang pagandahin ang simpleng pangarap na yon? Oh, akala ko pumasok ka na sa office, Esper. Bakit nandito ka pa? Hinintay ko muna makaalis ang tricycle ni Mario, Kuya Victor. Alam ko na. Ayaw mong sumakay sa tricycle niya. Nahihiya ka, no? Hindi mo naman ako masisisi, Kuya Victor. Lahat tayo may mga tinapos sa kurso. Tangi si Mario lang ang wala. Ang totoo, Esper. Nahihiya din ako sa mga kaibigan ko. Kaya lang, pinayagan naman si Mario ni na Itay at Tinay. Pero kung ako lang, hindi ako papayag. Talagang pipilitin ko siyang mag-college. Bakit naman kasi ang purol ng utak ng Mario na yun eh? 22 na nang matapos ng high school? Ang mabuti pa, sumakay ka na lang sa kotse ko. Ako na maghahatid sa'yo. Ay, salamat kuya. Ikaw naman kasi, kumuha ka na rin ng sasakyan mo. Total, can-afford ka naman eh. Kumuha na ako kuya. Hindi pa nga lang dumarating. Happy birthday, Ate Esper. Regalo ko sa'yo. Uy, salamat Mario ha. Bukas pa ang birthday ko pero may gift ka na. Pareho din naman ang ngayon at bukas eh. Ibibigay ko rin sa'yo yung gift ko. Kaya ibibigay ko na ngayon. Salamat ulit. Ano ba ito? Buksan mo para malaman mo. Wow! Ang gandang bracelet ha. Salamat. Natutuwa ako't nagustuhan mo, ate. Sigurado, iniipon mo yan sa pamamasada ng tricycle, ano, Mario? Oo, kuya. Yun lang naman ang trabaho ko eh. Eh kasi nga, pinili mo ang ganyang mababang trabaho. Lahat kami mga profesional. Samantalang ikaw, driver lang ng tricycle. Sarili ko naman ang ipinapasada ko. At saka, malapit na nga maging 2 tricycle ko eh. Oy, kahit na. Binigyan mo pa rin ng kahihiyan ng pamilya natin. Tama na yan, kuya. Huwag niyo naman sirain ang birthday ko. Mario, sige na. Umalis ka na muna. Para hindi na kayo magtalo ni kuya. Sabi mo, may kukwento ka sa akin, Mario. Kanina ka pa rito. Di ka naman nagsasalita. Ang lungkot mo pa. Bakit ba? Birthday ng ate ko ngayon, pero umalis ako. Bakit? Kasi sabi ni Kuya Victor, kahihiyan lang daw ako sa pamilya namin. Dahil hindi ako tulad nila na may tinapos. Malinis naman ang trabaho mo, ah. Pero ibang pananaw ng mga kapatid ko eh. Kahit na pa. Sina Aling Tonya ba at Mang Pipito? Ganon din? Nung una, oo. Pero ngayon, sinusuportahan na nila ako. Pero alam ko, ayaw pa rin nilang ginagawa ko. Ipagpasalamat mo na rin.
na sinusuportahan ka ng mga magulang mo. Ibig sabihin, malapit ka na nilang maunawaan. Sana, Aida, maunawaan din ng mga kapatid ko na maaari pa naman akong umasenso kahit hindi kasing taas ng inabot nila ang narating ko. Mangyayari yun. Basta wag mo nilang babaguhin ang pagiging masipag at masinop mo. At huwag kang magsasawa sa pagtawag sa Diyos para liwanagin niya ang isipan nila. Oh, bakit kumakain na kayo? Wala pa ang kapatid niyong bunso ah. Gutom na po kami, Inay. Oo nga po. At saka matagal na natin siyang hindi nakakasabay sa pagkain Mula na maging tricycle driver siya. Kaya nga ang ibig namin, ibalik yung dating kinagawian ng pamilya natin. Yung sabay-sabay magkapunan. Hanggang ngayon ba, hindi niyo pa rin matanggap ang napiling tahakin ng kapatid niyo? Okay naman siya. 3 na nga ang tricycle niya. At may talyer na rin siya. Dahil ngayon marunong na siyang kumumpuni ng mga sirang tricycle. Gusto pa nga niyang magtayo ng hardware. Para sa kanya rin bibili yung mga tricycle driver dito sa atin, ang piyesa. At sabi namin, gawin niya yun. Kung kulang ang puhunan niya, bibigyan namin siya. Inay naman, hindi niya dapat gawin yun. Oo nga, Unay! Para kinukonsinti niyo na yung pagbibigay niya ng kahihiyan sa atin. Dapat sa kanya, huwag tulungan. Huwag nga kayo magsalita ng ganyan. Ay, Hindi naman niya tayo binibigyan ng kahihiyan. Wala siyang ginagawang masama. Hindi nga siya bumabarkada sa mga pabayang kabataan. Talaga lang hindi kayang abutin ng kapatid niyo ang narating ninyong dalawa. Oh, Kaya sana, suportahan na lang natin siya sa kung ano ang gusto niya. Total, hindi naman siya napapahamak. Talaga? Payag sina Aling Tonya at Mang Pipito? Oo, sabi, Aida. Kaya huwag kang mag-alala. Noon pa man, talagang tanggap ka naman nila. Oy, salamat. Mario, kasi gusto ko sana, simpleng kasal lang. Ayokong gumaya tayo sa iba na lahat ng ipon binuhos sa kasal hanggang mabaon sa utang. Hindi mangyayari sa atin yun. Dahil may plano naman tayo eh. Tsaka may naihanda na ako para sa kasal natin. Meron din naman akong ipon na pwedeng itulong sa'yo. Huwag na. Akong lalaki. Kaya okay lang na akong gumastos. Iimbitahin natin ang mga malalapit nating kaibigan at mga kamag-anak para maging saksi sa ating pag-iisang dibdib. Masaya ako sa naging kapalaran ng ating anak, Pipito. Wala man siyang tinapos na kurso. Sigurado namang mabubuhay niya ng maayos si Aida at ang kanilang mga magiging anak balang araw. tama ka, Tonya. Dahil masipag at matyaga ang ating anak. Katunayan, may mga naipundar na siyang negosyo. Meron na siyang 6 na tricycle, 1 talyer at 1 hardware. Hindi nga siya humingi ng tulong sa atin para sa gastusin sa kasal nila ni Aida. Ay, nakabibilib talaga. Nay! Ah, Tay! Nay! Esper, bakit ba? Nay! Tay! May tumawag pa sa cellphone ko. Police! Pulis? Bakit? Si Kuya Victor po! Na-aksidente
Kumusta na po si Kuya Victor? Mario, bakit narito ka na? Hindi ba 3 araw pa kayo dapat ni Aida sa Baguio? Oo nga, anak. Hindi na po namin tinapos ang honeymoon namin nang malaman naming na-aksidente si Kuya. Kumusta na po siya? Nasa panganib ang kuya mo, anak. Kailangan niyang masalinan ng dugo. Oo, at hindi naman ako makapag-donate dahil ay blood ako. Ako po, tay. Ha? Handa akong mag-donate ng dugo para kay Kuya Victor. May, Gagawin mo yun, anak. oo nga. Kapatid ko po siya. Kaya handa akong tulungan ng aking kapatid. Kuya Victor, Ate Esper, kayo palang bisitang sinabi ni Aida. Oo, Mario. Ipinasya namin ni Esper na dito ka na lang kausapin sa bahay niyo. Tungkol saan? Mario, gusto namin humingi ng tawad sa'yo. Ha? Sa masasakit na ginawa at sinabi namin sa'yo. Sana patawarin mo kami. Oo nga, Mario. Lalo na ako. Patawarin mo ako. Naging bulag ako, Mario. Hindi ko nakita na kahit hindi mo narating ang naabot namin, naging maganda pa rin ang kinabukasan mo. Nagawa mo pa rin umasenso. Kuya, Ate, Sa kabila ng pangit na ipinakita ko sa'yo, tinulungan mo pa rin ako, Mario. Noong makailangan ako ng dugo, ginawa mo yun. Kaya sana mapatawad mo ako. Kuya, Ate, napakasaya ko. Dahil natupad din ang matagal ko nang idinadalangin sa Diyos. Sa wakas, naunawaan niyo rin ako. O salamat po, Diyos ko. Makatarungan ang Panginoong Diyos sa kanyang mga nilalang. Kaya hindi maaring sabihin ni numan na ang mga matatalino lamang ang magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sapagat ang nagsisikap at tapat na dumadalangin ay pinagpapala rin sa kanyang panahon. Masakit pa rin ang binti ko, Lorna. Sabi ng doktor, kailangan lagyan ng bakal ang binti mo. Ilang buwan ka rin hindi makakalakad. Ano? O Diyos ko, paano na ngayon ang pamilya ko? Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. May mga nilikhang bata pa lamang ay nakaranas na ng hirap sa buhay. Bukod pa sa kanilang pasanin at hanggang sa paglaki, ay waring mailap sa kanila ang ginhawang inaasam. Ito po ang naging karanasan ni Ronald sa ating tulang. Sa kanyang panahon. Ang dami mong dalang tinapay, Ronald. Ayos yan, Elma. Para marami tayong makain habang nagkukwentuhan. Pasensya ka na, ha? Ikaw pang nagpapamerienda sa akin. Okay lang yun. Alam ko namang wala kang may papakain sa akin eh. Salamat sa pangunawa. Ay, kumusta nga pala yung pag-aaral mo? College ka na. Medyo mahirap. Dahil hindi na pwede yung paisi-isi ka lang katulad ng high school. Isa pa, alam mo naman di ba? Nagtatrabaho ako. Tuwing Sabado at Linggo, nagmamasaya ako para may panggastos. Bilib nga ako sa iyo eh. Ang sipag mo. Kailangan eh. Maliit lang naman ang allowance na tinatanggap ko doon sa foundation na tumutulong sa akin.
Pero malaking bagay din. Yung mura ang tuition dyan sa university na pinapasukan mo. Oo nga eh. Paano ka nga pala nakaka-cash up sa mga lecture nyo? May dala akong tape recorder palagi. Tinitape ko yung mga lecture ng mga professor namin. Pagkatapos yung mga test ko naman, pinapasulat ko na lang yung mga sagot ko. Pero siyempre, nakikipag-usap din ako sa mga professor para malaman nila na kaya ganito ang ginagawa ko ay dahil bulag ako. Bilib talaga ako sa tiyaga mo. Sana nga, makatapos ka ng course mo. Naku po, ang lakas ng ulan. Humahangin pa. Inabot na ako dito sa daan. Kung kailan nakalabas na ako ng bahay na sir. Saka pa bumuhos ang malakas na ulan. Ang layo ko pa naman sa sakayan. Pagkatapos mahirap ang gumamit ng baston pag ganito umuulan. Ay, ito ang hirap ng walang guide ng isang bulag. Tapos magtatrabaho ng walang kasama. At saka biglang uulan. Mabuti pa kaya bumalik na lang ako kina sir. Hindi pa naman ako malayo sa kanila eh. Doon na lamang ako magpapatila ng ulan. Mahirap na magkasakit. Katatapos ko lang magmasahe. Abala pa sa pag-aaral ko pag nagkasakit ako. Para po sa akin ang damit at sapatos na ito, Tay. Oo, anak. Gamitin mo sa graduation mo. Di ba sa makalawa na yon? Opo. Sana po, Tay. Dumalo kayo. Abay, oo naman. Ang totoo, masaya ako sa tagumpay mo. At hanga ako sa iyo, anak. Dahil kahit hindi kita sinuportahan, nagawa mong matapos ang iyong kurso sa sariling sikap. Itay. Anak, patawarin mo sana ako sa naging pagkukulang ko. Akala ko kasi hindi ka na dapat pag-aralin dahil nga hindi ka naman nakakakita. Pero maling-mali pala ako. Ano nga naman ang magiging kinabukasan mo kung hindi ka nag-aral? Salamat na lang, hindi ka nagpapigil sa akin. Dahil gusto ko po talagang magtagumpay, Tay. At ang mga pagpigil niyo sa akin, yun ang isa sa mga naging inspirasyon ko sa pag-isikap. Kaya utang ko pa rin po sa inyo ang aking tagumpay. Talaga? Wow! Ang best friend ko mag-aasawa na! Tapos ko ng college eh. Tsaka, pareho na magmaayos ang kita namin itong si Lorna sa pagmamasahe. Kaya ayos lang kahit magpakasal na kami. Kaya lang, wala ka na bang balak na gamitin ang kursong tinapos mo? Siyempre, gusto ko rin magamit yun. Pero, wala pa ako mapasukan eh. Kaya habang wala pa, magmamasahe na muna ako. Tama si Ronald, Elma. Ang importante, pareho kaming may trabaho. Okay ba naman sa inyo na mag-asawa ka, Lorna? Oo naman. Tanggap ng parents ko na kahit tayong mga hindi nakakakita, ay may karapatan ding magmahal at mahalin at magkaroon ng sariling pamilya. Tulad ng mga taong walang kapansanan. Ikaw, Ronald, okay lang ba kay Mang Andoy? Oo, walang problema sa tatay ko, Elma. Iba na ang pananaw niya ngayon sa ating mga may kapansanan. At may ilan din kaming customer na close sa amin, na siyang magiging ninang at ninong namin sa kasal. Ayos! At last, magiging happy na rin si Ronald. Good luck sa inyo!
Aba. At tinatawanan ako ni Junior, ah. Para pong sinasabi niya na natutuwa po siya at dumalaw kayo, Tatay Andoy. Oo nga, Lorna. Nasan nga palang asawa mo? May tumawag pong customer kaya umalis po siya para magmasahe. At ikaw ang naiwan para mag-alaga sa dalawang anak nyo. Opo, ganun na nga po. Paano naman kung kailangan mo ring magmasahe? Meron naman po akong kamag-anak na napapakisuyuan ko magbantay dito sa dalawang bata. Aba. Binibigyan na lang po namin ng kaunting bayad. Mainam naman. Ay, maiba ko. Ngayong dalawa ng anak nyo, ano bang balak nyo? Dadagdagan nyo pa ba yan? Ang gusto po namin ni Ronald, hanggang 2 anak lang po. Para mas mabigyan po namin ng maayos na kinabukasan. Ay, kayo po pala, Lolo Andoy. Tuloy po kayo. Salamat, Jean. Oh, may dala akong ulam para sa inyo. Ah, Narito pang nanay at tatay mo. si Inay lang po ang kasama namin ni Junior. Ganun ba? Nagmasahe po si Itay. Pero baka pauwi na rin yun. Kanina pa po siya umalis eh. Jen! Jen! Ay! Lola. Bakit po? Ay! Nandito nga po pala si Lolo Andoy. Anak, Tatay Andoy, may tumawag pong pulis sa cellphone ko. Pulis! Bakit? Ano nangyari? Si Ronald daw po! Labangga! Ronald, kumusta na pakiramdam mo? Masakit pa rin ang binti ko, Lorna. Sabi ng doktor, kailangan lagyan ng bakal ang binti mo. Ilang buwan ka rin hindi makakalakad. Ano? Oh, Diyos ko. Paano na ngayon ang pamilya ko? Nag-aaral pa naman ang mga anak ko. Sabi ng nakabangga sa'yo, tutulungan ka raw niya sa gamutan mo. Pero Lorna, siguradong magigipit pa rin tayo. Dahil ikaw lang ang magtatrabaho. Bakit naman ganito? Hanggang ba sa mga anak ko, hirap pa rin ang ipaparanas ko. Tama na. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Nay, saan po pupunta si Itay? Bakit po nakabihis siya? Magmamasahe daw siya. May tumawag kasi sa kanya eh. Huh? Kaya na po ba niya? Nakasaklay pa siya. Yun nga rin ang inaalala ko. Pero sabi niya, kaya daw niya. Sayang naman daw kasi yung kikitain niya, makakatulong din sa panggastos niyong ng kapatid mo. Kawawa naman si Itay. Ako na po mag-guide sa kanya. O sige anak. At si Junior naman ang isasama ko mamaya. Mag-iingat kayo ha. Maganda yung lugar na nakita ko, Junior. Palagay ko, mas kikita si na Inay at Itay pag doon na palagay yung massage clinic nila. Magkano naman ang down payment? Tingin mo kaya natin? Oo. 2 naman tayong maghahati. Sige, kunin na natin. Sana magustuhan nila ang gift natin sa wedding anniversary nila. Oo nga. Isang massage clinic para sa ulirang mga magulang na sa kabila ng mga hirap at kanilang kapansanan, sinikap tayong maitaguyod.
Hello, Kapit Dring. Kaya pala matagal ka nang hindi nakakaluwas ng Maynila. Ano bang sakit mo? Ano? Sige. Magpapadala ako ng tulong sa'yo. Huwag ka nang malungkot. Bukas makukuha mo na yon. Sige, magpagaling ka ha. Bye. Ano raw ang sakit ni Pedring, Ronald? Sakit daw sa puso. Ha? Sabi ko, magpapadala ako ng tulong para sa gamot niya. Kawawa rin naman tauhan natin yon. Hirap din sa buhay. Tulad natin noon. Pero ngayon, eto, narito tayo at nakatira sa isang magandang bahay. May maayos na mga kasangkapan at isang massage clinic. Salamat na lang sa Panginoong Diyos. Hindi man naging madali ang pagdating natin sa tagumpay. Nakarating pa rin tayo. At nairaos din natin ang ating mga anak. Mahaba man ang lakbayin tungo sa tagumpay, kung ito ay matiyagang tatahakin, ay sigurado namang sasapitin din, pagkat ang mga matiyaga ay kanyang tinutulungan sa kanyang panahon. Naman, Cindy. Bakit ba naman paghahanap ng trabaho, ilalapit pa sa Diyos? Simpleng bagay lang yun. Kung simple, bakit wala ka pa rin mapasukan hanggang ngayon? Handog ng DZRH ang tula. Ensu Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungina at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Pakain niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago, mananaig at matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May mga taong pinangahawakan ng labis ang natamong talino. Nalilimutan na ang tunay na nagbigay nito. Mga kaibigan,
narito po ang naging karanasan ni Lenny sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, kain lang ng kain, Cindy, ha? Grabe! Ang dami mong handa, Lenny. At lahat masarap, ha? Talagang pumili kami ng masarap magluto, Cindy. Oh. Para yata sa graduation itong si Lenny ko. At saka may mga bisita pa kaming darating. Mga kaibigan at kamag-anak na alam ang pagtatapos itong kaibigan mo. Kaya pala, ang daming pagkain. Mamaya, marami kang may uuwi para kina Aling Pinay. Naku, salamat uli. Siguradong magugustuhan nila yung mga pagkain na ito. Wala kasi kaming handa sa pagtatapos ko eh. Pre, bakit naman? Kapos pa rin po kami. Pero hindi bale. Dahil ngayong graduate na ako, magtatrabaho ako agad para makatulong sa kanila. Ay, ako? Magpapahinga muna. Ang hirap yata mag-aral. Kaya, pahinga muna ako ng ilang buwan. Madali lang naman ako makahanap ng trabaho eh. Dahil, cum laude yata itong kaibigan mo. Totoo po! Nay, Tay, natanggap po ako doon sa unang kumpanya na pinuntahan ko. Salamat sa Diyos. Ngayon, makakatulong na po ako sa inyo. Talagang hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos. Dinilig niya tayo na tulungan ang ating anak, Pinay. Tama ka, Edong. Supervisor ka ba, Ate Cindy? O kaya assistant supervisor? Karaniwang empleyado lang, Albert. Pero maganda yung sweldo at yung iba pang benepisyo. Kaya natutuwa na rin ako. Hindi ako nahirapan sa paghanap ng trabaho. At saka maganda naman yung nagsisimula ka sa mababang katungkulan. Para dumating ka man sa itaas, alam mong pangalagaan ang posisyon mo. At hindi ka rin madaling malalasig ng tagumpay. Yun din pong naisip ko, Tay. Nay. Bukas, ito namang si Albert ang mag-a-apply ng trabaho, anak. Bakit, Albert? Gusto kong mag-part-time job, ate. Huh? Summer naman ngayon eh. Sayang din yung 3 months na kikita ko. Paano yun, Albert, kapag pumapasok na uli sa university? Payag naman po sa company na pupuntahan ko na ilang oras lang magtatrabaho ang mga estudyante. Then, kapag walang pasok sa university, saka na lang uli pumasok ng buong araw sa call center. O, okay yan, ah. Tsaka hindi na ganong mahihirapan si Ite sa pagpapaaral sa dalawa pa nating kapatid. Pero huwag niyo pa rin kalilimutan, isang guni sa Panginoong Diyos ang lahat ng inyong mga balak sa buhay. Dahil sila ang tunay na nakakaalam ng makabubuti para sa atin at ang talagang makatutulong sa atin. Bihis na bihis ka, Lenny. Aalis ka ba? Opo, Tay. Nainip na ako dito sa bahay. Paano ba namang hindi ka maiinip? Nandito ka lang. Na ayaw mong tumulong sa pag-aasikaso ng grocery natin. Alam niyo naman ayoko magtrabaho sa tindahan, Tay. At saka, kaya niya naman ni Ina yun. Saan ka ba pupunta? Kina Cindy po. Makikibalita sa mga kaklase namin. Sabi niya kasi sa text sa akin, may trabaho na raw sila. Ganun ba? Kaya pala bihira ko na siyang makita dito. Para tuloy akong naiinggit sa kanila. Parang gusto ko na rin mag-apply ng trabaho. Uy, Lenny. Hindi mo ginagalaw yung binili kong merienda? Wala kaya tangganang kumain eh. Pasensya ka na, Cindy, ha? Nalulungkot lang kasi ako eh. Ha? Naiinis. Bakit? May nangyari ba sa inyo kay Mang Lucio? Hindi si Itay. Oh. May pinuntahan kasi ako isang company. Talaga? O ano nangyari? Akalain mo, hindi ako natanggap.
samantalang, mas magaling pa ako kaysa dun sa mga kasabay kong nag-apply. Yung mga tinanggap nila, may recommendation letter, may backer. Kakaasar. Kalimutan mo na yun. Huwag mo sirain yung araw mo dahil andun. Siguro, hindi pa yun para sa'yo. Sa bagay, it's not my loss. Next time, ang gawin mo, damihan mo yung pupuntahan mong company para mas malaki yung chance mong matanggap. At saka ang pinakamahalaga, huwag mo kalimutan magdasal bago ka pumunta doon sa prospect job mo. Oy, Lenny. Akala ko ba maghahanap kang trabaho ngayon? May pupuntahan kay Kamo. Sana nga po eh. Kaso, tinatamad ako. Oy, bakit? Tumawag po kasi ako eh, para malaman ko ang iba pang mga bagay na kailangan ko. Nalaman ko, mga karaniwang empleyado lang pala ang hanap nila. Ang baba pa ng sweldo. Hindi naman po bagay sa akin yun, Tay. Ay, naku, ikaw talaga, Lenny. Wala ka pang experience sa trabaho, pihikan ka na. Siyempre naman, Tay. Cum laude yata tong anak nyo. Kaya ayoko nga ng basta trabaho lang. Next time na lang ulit ako maghahanap ng trabaho. Ay, nasaan ang ate Cindy mo, Albert? Dumating na po pala kayo, Nay. Nagpunta po kina Mang Lucio. Dadalawin po si Lenny. Ay, oo nga pala. Matagal lang hindi nagagawi dito ang kaibigang yun ng ate mo. Siguro may trabaho na rin kaya abala na, no? Hindi po, Nay. Ha? Kanina, nakasalubong naman namin ni ate si Mang Lucio. Oh. At ang sabi, lagi raw nagmumukmuk si Lenny sa bahay nila. Bakit daw? Baka po nalulungkot. Kasi sabi po ni Mang Lucio, hindi raw po matanggap sa trabaho si Lenny. Bakit nga kaya ganun? Mahigit 1 taon na mula nang magtapos sila sa kolehiyo. At halos lahat silang magkaklase may trabaho na. Oo nga po, Nay. Naunahan ko pa si Lenny na magkatrabaho. Ano nga kayang kulang sa batang yon? Totoo nga pala yung sinabi ng tatay mo, Lenny. Nagmumukmuk ka dito sa kwarto. Bakit ba? Wala. Ayoko lang lumabas. Natamad ako. Birthday ni Rina bukas. Iniimbitahan niya tayong magkakaklase. Sama ka ha? Sabay tayo. Ayoko. Ano? Lalo lang ako malulungkot dun. Iniisip mo lang yun. Paano ko malulungkot? Birthday nga eh. Masaya doon. Kasi, lahat kayo may trabaho na. Ako na lang ang wala. Magkakatrabaho ka rin naman. Kailan pa? Cindy, inip na ako. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang kulang sa akin? Bakit hindi ako matanggap sa mga ina-applyan ko? Maganda naman ako, matalino. Bakit hindi ko makuha yung gusto kong trabaho? Ay, alam mo, huwag ka magagalit ha. Kasi, masyado mong pinangahawakan yung mga katangian mo. Hindi ka lumalapit sa Diyos para isangguni yung mga balak mong gawin. Ano ka ba naman, Cindy? Oh. Pati ba naman paghahanap ng trabaho, ilalapit pa sa Diyos? Oh. Simpleng bagay lang yun. Kung simple, bakit wala ka pa rin mapasukan hanggang ngayon? Ha? Lenny, siya lang ang tunay na nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Ang talagang makakatulong para sa atin. Kung hindi tayo lalapit sa kanya, paano tayo mapapaayos? Hindi masamang maging maganda at matalino. Pero ang panghawakan yun, para wag na lumapit sa kanya, yun ang masama.
Diyos ko. Sorry po. Kahit minsan, hindi ko kayo nilapitan sa paghahanap ko ng mapapasukan. Ngayon po naniniwala na ako. Mali ako sa ginawa ko. Akala ko po kasi kaya ko. Sorry po. Naging mayabang ako. Dahil doon, kaya po hindi rin ako naging matyaga. Pero this time po, pangako, magiging matyaga na po ako. At hindi na ako magiging pihikan. Tulungan niyo lang po ako. Diyos ko. Tay! Tay! Tay, nasaan ba kayo? Oy, narito ako sa kusina, anak. Tay! Itay, sa wakas, may trabaho na po ako! Ha? Talaga? Opo, natanggap po ako sa huling company na pinuntahan ko. Kaya nga po nang sabihin nilang hired na ako, naku, Tay! Lahat po ng pagod ko biglang nawala. Ay, salamat naman sa Diyos. Akala ko tuluyan ka ng madidepress, anak. Ay, naku, mabait po talaga ang Diyos. Hindi niya niloob na mangyari yun. Ginusto lang niya matuto ako para mas maging matatag. Ay, hindi ka makakasama sa swimming natin, Lenny. Bakit? Kasi may 3-day seminar kami para sa mga trainees namin, best friend. Oh, I see. Hulaan ko, ha? Ikaw ang number 1 speaker. Correct. Excited na nga ako ikwento sa kanila yung muntik na ako ma-depressed dahil sa kabigo ang makahanap ng mapapasukan. Ikukwento mo talaga, ha? Oo naman. Gusto ko matuto sila sa naging karanasan ko. Na wag nilang panghawakan ang kanilang mga katangian. At lalong wag magmalaki sa tunay na nagkaloob nito sa atin. Huwag kang maging mapagmataas sa iyong mga haka. Isangguni mo sa Diyos ang lahat mong lakad at Kanya kang itutuwid sa iyong mga nasa. Iyong matatagpuan ang hanap na biyaya sa Kanyang panahon. Ano bang nalalaman niyo sa plano ko, Mang Pulding? Sa nararamdaman ko? Kahit hindi ka magsalita, alam kong gumaganti ka dahil sa naging pagpanaw ng iyong pamilya. Handog ng DZRH ang tula. Ensu Tiempo. In His time. Sa Kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan.
na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo po sa tamang landas. Bago, mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May mga taong lumipas man ang panahon ay hindi malimot ang naging kabiguan. Ginagamit ang kayamanan upang baguhin ang nakaraan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Victoria sa ating dunang sa kanyang panahon. Gloria, Carlito, gusto ng amo ko na umalis na kayo rito sa inyong tinitirhan. Bakit naman po, Sir Manuel? Dapat ba bang itanong yan? 6 na buwan ninyong hindi nababayaran ito. At hindi rin nyo natutubuan yung lupa ninyong isinangla sa kanya. At ngayon, gusto nyo nang makuha ang pakinabang ng salaping ibinigay niya sa inyo. Sir, baka naman po maaring makausap ang amo niyo. At bakit? Kasi po, nagpapagaling pa ako sa akin naging operasyon. Kaya hindi ko matulungan ng asawa ko sa pagtatrabaho. Ayaw niyang makipag-usap. Sapat na raw yung panahong ibinigay niya sa inyo. Pero, kung talagang gusto niyo raw na huwag mapaalis dito, may isa siyang suggestion. Ano po yun? Naghahanap ng katulong sa kanyang bahay ang amo ko. Sabi niya, kung gusto niyo, ibigay niyo sa kanya para manilbihan ang anak ninyong panganay. Ano ho? Pag ginawa niyo yun, makapananatili kayo rito. Sige na po, Itay. Nay, pumayag na kayo. Para wag mawala sa atin itong tinitirhan natin. Mabuti nga, binigyan pa tayo ng pagkakataon nung pinagsanglaan natin eh. Pero Aleli, baka mahirapan ka doon. Kaya ko po ang trabaho, Nay. Sanay naman po ako sa mga gawaing bahay eh. Anak, nag-aalala lang kami sa magiging buhay mo doon. Magpapakabait po ako doon, Tay. Magsisipag. Para matuwa sa akin ang magiging amo ko. Kung talagang buo ng pasya mo, sige. Bukas din ihatid kita doon. Para makilala mo rin ang pinagsanlaan ko nitong tirahan natin. Lagi na lang kasing si San Manuel ang humaharap sa amin eh. Gloria, nag-iisip ka na naman ng malalim. Naaalala ko na naman ang anak natin, Carlito. Hindi mo siya dapat iniwan sa bahay. At ang malungkot, kahit sa cellphone, hindi natin makausap si Aleli. Sana hindi mo na lang siya iniwan doon. Ayoko naman talaga. Dahil nga nakita ko na si Victoria ang magiging amo niya eh. Kaso ang anak natin ang nagpilit na iwan ko na siya. Kinakabahan talaga ako.
Baka minamaltrato ng babaeng yun si Aleni. Bay, wala tayong kasalanan para gawin niya yun sa anak natin. Lalong walang kasalanan ng anak natin. Pero hindi natin alam ang nasa isip niya. Siguro, talagang sinadya niyang si Manuel lang ang laging paharapin sa atin nung una. Para hindi tayo makaiwas na sa kanya isan lang ating lupa. At nagtagumpay siya. Kukunin ko na lang ang anak natin doon. Eh paano ang sanla natin? Bahala na. Kakausapin ko si Victoria. Aray ko! Ma'am, bakit naman po ninyo ako sinampal? Tinatanong mo pa? Eh binasag mo yung mamahaling kong pinggan! Hindi ko naman po sinasadya, Ma'am Victoria. Nagulat po kasi ako sa malakas ninyong pagsigaw sa akin. Kaya nabitiwan ko yung mga plato. Ba't sumasagot ka pa? Paano hindi kita sisigawan? Ang kupad mong kumilos! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko sa katulong na tanga at ng kupad kumilos! Patawad na po, Ma'am. Hindi na po mauulit. Hindi maaaring basta patawad na lamang yan! Babayaran mo yon! Yung mga nabasag mong plato, isasama ko yon sa malaking utang niyo sa akin! Magandang araw po, Mang Pulding. Carlito, salamat at nagbalik ka. Ho? Bakit to? Ayokong makialam, pero hindi ko kayang tiisin ang pagmamalupit ni Victoria sa anak mo. Kaya pala, kinakabahan kami ng asawa ko. Mayroong hindi magandang nangyayari sa aming anak. Gusto kang gantihan ni Victoria. Kunin mo ang anak mo rito at iuwi sa inyo. Hindi siya dapat magtrabaho dito. Mapulding? Sino ang dumating? Si Carlito, ma'am. Oh, sabi ko na nga ba't babalik ka, Carlito eh. Naparito ko para kunin ang anak ko. Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang niyo sa akin. Victoria, nakikiusap ako. Kung may galit ka pa rin dyan sa puso mo, ako na lang ang gantihan mo. Huwag mong indamay ang anak ko. Oo, sinabi mo yan. Sige. Pauwiin ko ang anak mo. Pero ikaw ang magtatrabaho dito. Ma'am, anong gagawin ni Carlito rito? Basta! Magtatrabaho dito si Carlito, Mang Pulding! Ganon, Nay. Bakit ganon na lang ang galit ni Ma'am Victoria kay Itay? Dati ba siyang nobya ni Itay? Hindi, anak. Magkakaibigan kaming tatlo nung araw. Maging ang aming mga magulang. Pero isang aksidente yung nangyari. Habang sakay ang pamilya ni Victoria, doon sa jeep namin na maneho ng tatay ni Carlito, nawalan yun ng preno. At yun ang naging dahilan ng pagpanaw ng mga magulang ni Victoria at ng kanyang kapatid. Naulilang lubos pala siya. Oo. Aksidente yun, anak. Napinsala din sa nangyari na yun ng lolo mo. Naputol yung isa niyang paa. Pero hindi pa rin natanggap yun ni Ma'am Victoria. Ganon na nga. At marahil, kaya niya sinikap na umasenso para mapaghigantihan niya ang iyong Itay. Nag-aalala po ako para kay Itay. Baka kung anong gawin... Hello, sinamahan ko siya dito sa Tagaytay. Ay, bakit ikaw ang isinama niya dyan? Hindi ko alam. Gusto raw niya bisitahin ang property niya rito at isinama niya ako. Carlito, mag-iingat ka sa kanya. Baka kung anong maisip niyan, para lang magantihan ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pababayaan ng Diyos. O sige na, palapit na siya rito. Tatawagan na lang uli kita. Bye. Sino kausap mo sa cellphone? Si Gloria? Bakit? Natatakot na ba siyang baka mawala ka sa kanila? At bakit mangyayari yun?
Mahal ko ang pamilya ko. Oh, talaga? Alalahanin mo, Carlito. Tayong dalawa lang ang narito. At mas maganda ko kaysa kay Gloria. Ito bang paraan ng pagganti mo sa akin? Ang subuking wasakin ang pamilya ko? Pues nagkakamali ka, Victoria. Hindi ka magtatagumpay. Dahil malaking takot ko sa Diyos. Ganon? At hindi ko magagawang pagtaksila ng asawa ko. Hoy! Saan ka pupunta? Carlito! Carlito! Sa labas! Sa kotse ko matutulog. Dahil hindi kasama sa trabaho ko, ang bantayan ka sa pagtulog mo. Hoy, Carlito! Huwag mo ako iwan dito! Carlito! Victoria, ano nangyari? Bakit nagmamadaling umalis si Carlito? Ano pa? Eh di uuwi sa pamilya niya. Buisit. Kung ganon, hindi ka nagtagumpay sa iyong plano. Mang Punding! Ano bang nalalaman niya sa plano ko? Sa nararamdaman ko? Kahit hindi ka magsalita, alam kong gumaganti ka. Dahil sa naging pagpanaw ng iyong pamilya. Pero Victoria, walang kasalanan doon si Carlito. Maging ang kanyang ama. Dahil ang nangyari ay isang aksidente. At matagal nang tapos yun. Kaya sana, pawiin mo na ang pot sa puso mo. At huwag ka nang manakit pa ng iyong kapwa. Matagal akong nagsikap na umasenso. Nagtagumpay naman ako. Nakabalik din ako sa mga taong gusto kong gantihan. Pero bakit ganun? Bakit bigo pa rin ako hanggang ngayon? Bakit hindi pa rin ako maging masaya? Talagang mali ako sa pagtatanim ng galit kay Carlito at sa kanyang pamilya. Victoria. Gloria. Ako nga. Bakit ka na pa rito? May bagong trabaho ba ako uli? Wala. Gusto ko lang ibigay sa inyo ito. Carlito, ang titulo ng ating lupa. Bakit mo ibinibigay sa amin yan? Patawarin niyo sana ako sa maginawa ko sa inyo. Ha? Maling-mali ako sa pagtatanim ko ng galit. Lalo na sa iyo, Carlito. Victoria. Victoria, maraming salamat. Sana noon pa tinanggap ko na yun ang maluwag sa aking kalooban. Baka naging maligaya pa ako. Victoria, hindi pa naman huling lahat. Maaari ka pang maging maligaya. Dahil ngayon, magaan ang iyong kalooban. Lahat ng tao, mahirap man o mayaman, ay di makaiiwas na makaranas ng kabiguan
dapat niya itong tanggapin ng maluwag sa kalooban upang siya'y maging matatag at matamo ang tunay na kaligayahan sa kanyang panahon.